Naku. Excuse me, maano yata. Kaya ba? Kaya naman. Wag lang mag-idle. Excuse me ha, sorry. Kailangan natin kung kaya ba ng memory. Balik ako Marilake. Yung ano, Ariku. Yung keso sa bahay, inatid ko si teacher dahil yung biyahe ko yung truck hindi makadiretso, balahaw. Kaya anong oras na, aantayin pa yung isa, napaparescue kami sa backhoe. Yung backhoe yung pang excavation. Excuse me pang excavate yung backhoe. Rinig naman siguro ako, no? Hello. Papang excavate yung backhoe. Kaya lang yung backhoe may problema. Paumaga kami para antayin yung mekaniko. Hindi naman masundo yung mekaniko, may edad na rin daw yun. Yung mekaniko ayusin yung backhoe. Pag napaandar yung backhoe, pag napaandar yung backhoe, ano nga ba? Teka, tama ba itong daan ko? Tama. Kogyo ako, dire-diretso. Wag lang mag-traffic. Ayoko kasi sa ano, magsusumulong na lang ako. Labas na lang ako ng Blue Mountain. Ayoko talaga mag-Marcos Highway, totoo lang. So, yun ang goal ko ngayon. Sa ba 3:55. Inuwi ko, sinatid ko muna si teacher kasi kasama ko siya nung doon kami, kagabi pa kami doon. Naglalagari yung yung atrasabante yung dump truck doon sa dinideliver namin, maputik. Umulan pa. Umulan pa. So, maputek, lumulubog yung gulong. Naputukan kami ng isang gulong. Tapos napupudpud na yung napupudpud na yung tawag na ito, clutch lining. Excuse me. Laki na ng lugi na tong biyahe na to. Clutch lining tsaka gulong. Yun ang ayusin dito sa truck. Pag nakaraos to, yun ang aayusin sa truck. Sana makaraos na. Ito pa yung dyan. Yung didiskargahan kasi namin, medyo ahon ng bahagya dun sa putik. Sabi nung operator ng backhoe, sabi niya, maigit hindi kayo dumiretso kasi ginising lang operator maigit hindi kayo dumiretso kasi kung ginulungan niya yung lupa na yan, tinuturo niya yung lupa, lulubog kayo dyan dahil balon. Nilagyan ko lang yan ng lupa na wala pang isang dipa. So, mabuti na lang hindi kaya ng truck, hindi kaya ng dump truck, kumakayod yung gulong, tapos hindi kaya yung ahon, kulang sa buwelo. So, pag naayos yung backhoe, papatulak kami sa backhoe habang umaahon. Yun ang plano. Sa kasi yon, sa Marilake yon. So, balik ako Marilake. Ano oras na ba? Stress 4. Ito gamit ko. Si reliable to Tsaka kinuwenta ko ilang kilometers, 80 balikan. Last record namin sa Marilake ni teacher 70, na lobat na Although bago pa yun na dagdagan ng bahagya. Nadagdagan ng bahagya itong battery.
So yun ang goal ngayon. Etong Honda na to, ano, pinalagyan ko to ng ano, MDL, yung ilaw na yan, nakikita nyo maliwanag. Yan, pag wala, oh, yan meron. Pinadagdagan ko to. Kagastos din ako ng kumagano dito, 13-14 mil, kasi sinama na yung busina eh. Sino neto, ano, merong rapid, diba? Hindi, kailangan tuloy-tuloy para mag-rapid. Ayun, tsaka in-upgrade na rin sa horn. Sabi ko, horn gusto ko para malakas. Pero may adjustment yan, may pindutan dito sa loob ng glove compartment nya. Pwede mong i-stack yung busina. Pero ngayon, ano yan, horn na rapid yan, oh. Yan, rapid na horn. Yung MDL nito, TDD Night Ranger. Pinili ko yan kasi maganda yung ano nya. Yan, oh. Maganda yung kalat na ilaw. Gusto ko kalat na ilaw eh. Yan. Mas preferred ko yung kalat na ilaw kaysa sa malayo, pero yung isang klase kasi nito, yung next level nya malayo. Eh hindi naman ako matulin mo patakbo eh, kaya tama lang na ganyan. Yan, ang liwanag, diba? Ito yung yellow. Gamit ko lang pag maulan. Sakto yan sa Marilake. Pinilit ko talaga yan makabitan kasi may biyahe kami sa Marilake. Nag-survey kami doon. Ang bagal namin dahil isipin mo madilim mo, ganyan, no? Ito may mga poste pa yan eh. Pero sa Marilake pag wala kang ganyan, nako, wala. Bagal namin. Hindi pwede magbagal doon kasi pag meron doon yung nanghaharang, nangaagaw ng motor, tatargeting ka nun lalo. So alas 4 na sakto. Kailangan makabalik ako doon bago umaga kasi tulog naman yung driver. Mahirap na eh. Driver pa hinante, tulog. Mamaya magkarektahan dyan. Pinatid ko lang talaga si teacher. Dahil the last time na ganyan kami, nakaltasan siya ng absent, ng late. Ng late niya. Ilang oras. Sayang din. Sabi ko nga, hindi rin siya pwede umabsent kasi may seminar sila. Itong araw na to, tsaka hanggang bukas. Ano ba may Martes? Hindi siya pwede umabsent. Yung keso, binlid ko. Kasi yung, di ba meron ako na Japix na Brembo. Okay yan kahit Japix. Class A, kung ano man tawag doon. Brembo, 4-pot na, na radial. Ganda. Ganda niyang, ang ganda niyang kapit. Pero, madilim na yung, yung brake fluid. So, Google ako. Yung tutorial kung paano mag-bleed. Binilid ko siya kahapon. Bumili ako sa Shopee ng brake fluid tsaka hose. Kailangan yung hose para hindi kumalat. So na-bleed ko naman, na-testing ko naman, okay naman. So pag goods na yon, yung harap naman, ang binlid ko kasi yung likod, yung radial na na 4-pot na na Brembo copy. Brembo copy. Pwede na yan kahit copy. At least yun, 4 na hydraulic. Kahit sabihin mong copy lang yan. Baka mahal kasi ng Brembo na baka yung ganun eh. Hindi, kinuwenta ko, nasa 70k. Dusi, 60k, ganyan, 70k. Magkano lang bili ko ron. Nakagastos din pala ako ng 3.5 dun. Installation pa. Pero at least maganda na yung preno. Ito maganda ng preno nito. Stock nito, yung harap malakas.
Yung likod, ano lang, medyo alalay lang yung pagkakalakas ng likod. Yan. Pero okay na. Kung emergency, i-brake mo lang pareho. Hindi yung kailangan upgrade. Basta kami ni teacher, pag malayo, matik yan, eto na. Kasi ito, na-stuck din to eh. Pinangde-daily namin yung keso eh. Yan. Pag malayo, ito na, matik yan. Pero, pag alam Quezon City lang, Cubao, ganyan. Dito lang, Antipolo, ganyan. Yung keso yon. Para menos din sa, gastos. Kasi yung keso na yan, 700 yan. Pag yung araw-araw gamit, 700 yan plus minus sa kuryente. Isang buwan. So, eto, hindi ko pa nakukwenta to eh. Pero, alam ko nagkwenta si teacher dito, 1,000. 300 kami kada pakarge. Isang linggo, 300 ng 300. So, 1,000 mahigit, di ba? O, laking tipid pa rin ng keso. At yun pa, walang change oil. Ito may change oil. So, mas matipid pa rin. Pag sinusundo ko si teacher halimbawa, ang aga ko, tapos hindi pa tapos yung klase niya o ano man. Tapos dala ko yung yung charger nito, sasaksak lang ako dun sa gilid ng o di pwede na kaming maglamierda ng kahit malayo-layo. Ganun ginagawa ko minsan pag meron akong lakad na malayo, kagaya minsan nag-EDSA ako, papuntang Caloocan, saksak ako doon para pag alis ko mula Cubao, di at least marami ang baon na battery na na karga. Ganon. Dala na kasi kami nung nagmarilaki kami, tapos mali yung expectation ko dati na kung anong charge, anong volts siya malolobat. Sabi sa akin kasi 62, parang ganon, 62, 66, parang ganon. 68 pa lang, 67 ba? Basta may maling expectation sa akin. Kinakalkula ko ng husto. Sabi ko dapat may 2 volts pa ako. Sabi ko makakauwi pa ako mula Kogyo. Since mali yung calculation, yung expectation sa akin nung ng battery, nag-upgrade, hindi ako maabot sa bahay. Nagpahila kami sa sa tok-tok, and tok-tok hindi pa sanay maghila kasi yung paghihila ng motor may yan may tansyahan yan Hindi ka pwedeng humataw siya. Umuulan pa, parang pang pang telenovela yung eksena Si teacher, panay lingon sa akin, nakasakay siya sa tok-tok, tapos buhos yung ulan, tapos inhila ko. Ang tuloy ng tok-tok. Ang tuloy niya manghila, kaya nasira yung apakan ng ko, dahil hihinto siya, bigla siyang parang parang wala siyang convoy, parang nakasampa lang ako sa kanya. Kaya nasira yung apakan ko, inayos ko pa yun, kaya sabi ko, mulangin. Pag malayo, wag na magkeso. Malapit lang. Excuse. Sana kung 120 AH yung battery ko, may nagto 200 pa nga 200 AH. Yan 65 lang naman yung battery ko 5 AH. So alas 4 pasado, dito ko ngayon sa hindi pala ako nagsumulong. Hindi pala ako nagsumulong. Maaga pa naman kasi. Subukan mo dumaan dito ng alas 7. Good luck. Puking ina mo, buti na lang, sorry. Buti na lang, may reflector siya.
Yan ang ano ng merong advantage ng may ano, may malinaw na MDL. Kasi nga pag walang MDL mga biglang ganun tumatawid, oo. Tama lang may additional MDL. Inaano ko to, tsaka inaano ko, ang tawag sa ganon, nire-rationalize ko yung gastos na malaki. Kasi medyo ano na rin kami ni teacher Ako meron akong bayarin na monthly. Yan, meron akong singilin na hindi nagbabayad pa. So kailangan control sa gastos. Eto tulad nito, pangatlong biyahe na namin to sa Marilake. Tapos laging gabi. Di ba ano siya? Purposeful yung ano, pagkakalagay nitong MDL. MDL mini driving lights, yun yung maliwanag. Yung ano na binili ko, yung malakas na talaga. Malakas din ng halaga. Yung sa Quezon, magkano lang yun? Kano lang nagastos ko? 300 sama nakabit. Eto, yung bakal pa lang na kinabitan nito, branded na 1.2. Pero ano na siya, fix na. Hindi na yung pumapaypay. Yung sa Quezon pumapaypay kasi malambot yung bakal na pinang-ano ko ginamit nag-ano lang kami, parang hindi ko alam kung kasama yon sa ano, sa MDL o ginawa lang ng parang electrician. Mahusing electrician dyan, yung sukay ko kaya pumapaypay. Ito steady to, tibay. Kalimutan ko yung pangalan, branded yon na ano na ano to, branded yun na ano, na bakal na kabitan ng MDL. Yan. So, and in-advise din kasi nung ano, nung kalimutan ko pangalan niya. Basta yung shop na nagkabit nito, toll pa wiring. Yun, in-advise doon. Nagpunta kami doon ni toll pa wiring na ano, sabi niya ganitong brand na baka lang ikabit mo. Kaya yun ang inano namin, yung sneak up namin na ano, bilhin para kabitan ng MDL. Yan. Si toll pa wiring. Pupunta kayo rin, hindi pwedeng ano, walk in, kailangan pa schedule kasi ano sila, parang marami masyadong parokyano, kaya kailangan schedule muna kanila. Medyo malamig na. Suot ko ngayon yung Shein, SHEIN, kay teacher to, itong kapote ko. Nataon lang nakasya rin sa akin kasi yung mga kapote ko wala, malutong, punit-punit. Putang ina mo ka, sorry. Yung ano ko, lalabas ka ng highway, wag ganon, dungaw muna, hindi yung parang ano kailangan ng mga tao, kailangan ng mga driver ngayon ma-educate. Kahit masteral doctor's degree ka pa sa kurso mo, kailangan mo pa rin ma-educate mag-drive kung nagdadrive ka. Yung education sa pagdadrive, matututunan mo yan sa ibang tao, ibang driver, mga vlog gaya nito. Yan, tutunan mo yan. Sensya na kayo sa palamura ako kasi
Medyo nagbabago na nga ako kahit papaano eh. Hindi kagaya dati na malutong talaga ako magmure. So kids na nanonood, huwag kayong gagaya sa akin ha. Yung original na may-ari ng keso, yung pinagbilhan ko, dito, taga rito. Turo ko sa inyo mamaya kung saan siya banda. Malapit siya sa iglesia. Dinadaan-daanan namin siya minsan eh. Meron siyang cafe dyan. Yung sticker sa keso na cafe, sarado. Hindi namin alam kung sarado lang at that time or sarado na. Hindi ko alam kasi nung minsan bumisita kami diyan na wala lang, bumisita lang kami. Open pero kami wala masyadong kumain. Ayan, dito sa kanan yan. Yan, iskinita diyan. Diyan nakatira yun. Diyan may coffee shop yung may-ari ng keso dati. Sarap, 'di ba? Maliwanag. Tsaka ito, sabog yung ilaw, pababa na ano, kaya kung hindi maselan yung salubong mo, kaya niyang tiisin. Hindi kagaya yung matining pag tumama sa mata mo yun, bulag ka dun eh. Yung malayo yung bato yun, masakit sa mata yun pag natapat sa'yo. 4:16. Kung mahimbing, sana mahimbing yung tulog ng driver tsaka yung mga tao doon. Mahimbing naman yan nung umalis kami. Dahil hindi pa pwedeng mag-usap yung driver tsaka yung foreman doon. Wala kailangan ko ihatid si teacher eh. Kung walang balahaw, ang ibig sabihin ng balahaw yung nalubog yung gulong ba. Kung walang ganon, diskarga, pirma, alis. Tapos ang problema. Kaso nga yon, malambot yung lupa, umulan, tapos naglalagari pa. Ibig sabihin ng lagari yung pabalik-balik ba sa hanggang atras avante ba. Dahil bumubuelo, hindi nakakayanan ng truck eh. Kumakayod yung gulong sa lupa. Yung lupa basa. Tapos yung panambak nila doon, bato na buhay, na basag-basag. Ay di ang talas nun, di ba? Sabog yung isang gulong. Sana yun na yun, pag na madagdagan pa yung sabog na gulong. Dahil pag nadagdagan pa, problemang malaki yun. Kawawa naman yung gagastusin sa truck. Sabi nga ng driver mauubos yung clutch lining nito pag pinuwersa natin. Kasi nakailang subok na siya eh. Kailang subok siya. Talagang inano niya, pinursige niya. Pero nung umusok yung clutch ng amoy, sabi niya wala. Tsaka lumulubog nga kumakaya, sabi niya wala. Plan B tayo, sabi niya. Ang plan B, backhoe. Patulak sa backhoe. Tulak sa backhoe.
Tama lang daw na ano, tama lang daw na hindi kinayanan. Kasi kung kinayanan yon at inabante niya at iniwas, may pison kasi doon, yung mano-mano na pison na de makina na ano, yung tinutulak lang pero pison, pero may makina, meron doon. Nakadiskarga yung makina, so hindi maiurong. So kung naibante niya yon, iniwasan yung pison at gumawi siyang kaliwa, lubog siya doon sa balon. Tama lang na hindi nakayanan. Kaya alam niyo yon, minsan ganon. Kaya pag may mga ganyang pangyayari, huwag ka nang malungkot. Huwag ka nang malungkot kasi may dahilan din eh. Ano pa? Ilang araw na, nung isang linggo, maganda panahon. Nagkatawagan nga kami nung ano dito, yung caretaker dito, yung in charge dito. Sabi ko, ma'am, actually siya yung tumawag pala sa akin. Sabi niya, sir, maganda panahon, deliver kayo. Sabi niya ganon. Sabi ko, sige, kasi siya yung sa site, ako kukontakin ko pa yung dun sa opisina. Kontak ko sa opisina, sagot sa akin, wala namang kaming order. Kung walang order, edi wow, diba? Alam naman pilitin namin, hindi kami binayaran nun. Kaya lang, nagsabi kasi yung nandoon sa site na habang maganda panahon, mag-ano na tayo, mag-set na tayo, mag-schedule na kayo ng ano, delivery. Ang buhangin, ganyan, buhangin na nga lang, wala na nga kaming panambak eh. Schedule na kayo. Ayaw i-acknowledge ng opisina. Sabi, wala kaming order. Tenga yung deliver. Although maganda yung panahon. Maganda panahon eh, 2 araw. Naalala ko yun. Ano ba ginawa ko nun? Nagmomotor ako nun ng ano, naka short sleeve walang jacket. Malapit na ako ma-sunburn. Sobrang init. Naalala ko yun. Tapos, yung kagandahan, no, meron kang flasher. Hindi ka nabubusina. Diba? Alam na gantong 10 oras ng gabi. Ay, 4 na pala. So yun, saan na ba kwento ko? Wala tuloy yung kwento ko. Truck to Anyways, basta yun na nga, maganda sana yung panahon itong ano, nakaraan na linggo. Di sana nagkaganito. Makita nyo mamaya kung mabidyohan ko man makita nyo itsura. Not sure kung mabibidyohan ko pero try natin. Kasi pagdating doon, syempre atupagin ko na yung mga bagay-bagay. Yan naman si teacher, nangangarap. Si mga co-teacher niya, mga may masasakyan na. Sabi ko, sige, i-research kita. Kung ganon. So, ang na-research ko, Honda BRB. Kasi sabi niya, kailangan 8 capacity. O yung 7 capacity para yung mga anak namin, tsaka mga jowa, pag naglakad kami, kasya. Ngayon, 2 yung option namin, isang MUX, isang Honda BRB. At least yung MUX ko diesel, tsaka malaki, gusto niya malaki. Ganyan. Kaya lang, yung third row, merong console sa gitna, hindi kagaya ng BRB na diretso lang, pwede mong pagsiksikin yung 3 payat sa third row.
So makakapagwalo kayo, 8 pasahero. Isang driver, isa sa harap, 3 sa likod, 3 sa third row. Siksikan sila sa third row. Ganon. Kaya. Kasi nagawa na namin yun sa Fortuner eh. Nagawa na namin sa Fortuner. Malaki naman ang Fortuner pati. Sa BRB pwede, pero sa MUX na Isuzu, may console yung third row. Console yung patungan ng cup holder na plastic na ano. So nakahiwalay talaga yung dalawang upuan sa likod. Paano mapapaupo yung pangatlong tao doon? Saka umupo siya, upuan niya yung console doon, sakit sa puwet noon. Baka lang lagyan mo ng unan yun. Di nakalutang siya, ewan ko. Anong paraan pwede mong gawin nun? Problema yun. Kung gusto mo ng MUX noon, i-research ko yon kung ano yung mga pwede. Pagdating sa paradahan, yun din, kailangan meron din kaming diskarte doon. Nag-iisip ako ng diskarte doon. Diskarte ko doon, may bahay kasi yan si teacher, pinapaupahan. Napaupahan niya, merong bakanteng parking lot. Sabi ko, bisitahin natin. Pag hindi ginagamit, doon natin iparada, sabi ko. Halimbawa, may lakad tayo, motor tayo papunta ron, kasi malayo Montalban eh. Motor tayo papunta ron, at least yun, nakasalampak yun, naka-cover yun, start mo lang. May bubong, di ba? Sabi niya, open daw yun, lagyan ng gate, kung talagang gusto niyong safe. Kung hindi naman ginagamit yung space ng umuupa, hindi naman wala namang magagawa yun eh. Yan, doon namin paparada kasi diyan sa amin sa barangay namin wala na. Sinuyod na namin 'yan. At least doon sa street namin wala ka talagang makita ang paradaan. Kahit yung may bayad, wala talaga. So 4:26 dito na ako. Goal ko at least alas 6 andun na ako sa site. Kumusta naman ang view nyo dyan? Matayo lang tayo Excuse me. Total majority naman naka cellphone na nanonood eh. I think next time na tayo maglalapad. Ang ganda liwanag. Boso-boso. Yung mga taga dyan sa Tanay, meron silang wina-warning sa amin. May kapatid si teacher dyan sa Tanay eh. Pag umaalis kami sa kanila ng gabi, wina-warningan nila kami na wag dadaan ng ng Marilake kasi may daw dyan. Humihiga, basta may nag-aagaw ng motor dyan. Kung ano man drama gagawin para maagawan ka. Kaya sabi ko, alis to. Pag pupunta tayo doon, lagi may kasama para may may taga-warning, may etc. Taga-warning ko yung si teacher pag Ako Magnum 357 pwede na sa akin kahit snub nose. Pang self defense. Yung pinakamaraming grain na kasya sa isang bala. Kahit 5 shooter lang. Kung 6 shooter maganda.
Pero Magnum 357, madali kasing maano yun, makuble. Tsaka kasi 'di ba yung mga 9mm na ano, ewan ko pwede sa civilian yung 45 Hindi ko alam kung pwede sa civilian 45. 9mm lang yata sa civilian eh. Pag nagkamali ka ng bili ng brand, yung ano, yung anong pangalan nun? Taurus ba yon, yung pang ano sa US, sa mga pulis sa US na ano yun eh, na recall, pumuputok sa holster. Meron nga nag ano, nag-vlog nun, parang hawak-hawak niya lang ano, hawak-hawak niya, syempre itinutok niya sa kung saan man. Tapos sabi niya ganitong nangyayari kapag nasa holster. Parang tinapik niya lang. Pag tapik niya pumutok. Sipin mo 'yon pag nasa holster ka. Nasa holster 'yung pumutok di kung sinong tamaan nun. Kung magna 9mm ka, kailangan pipili ka ng magandang brand. RE ko alam kung bakit Nawasa. Okay, Nawasa, maraming pina-project dito. Diba ang saya, maliwanag. I hope hindi akin yung naaamoy ko, amoy clutch or something. Wala namang clutch to eh. Ano lugar na to? Baras. Malaking dito, pansin ko dito sa lugar na to, malalaking sakop eh, ang barangay. Itong Baras na to, ang ganda na. Ito pala yung naamoy ko. May clutch. Ang magpalit daw niyan sa truck, sabi 3.5. Clutch lining. Well, halos wala akong makakita eh. Pakahina kasi ng mga poste. Actually wala palang poste rito, bahay-bahay lang ilaw. Gawi dito wala na, mga bahay-bahay na yun. Tsaka yung cat's eye, yun nakakatulong yung cat's eye na yun. Yan yung kulay blue sa gitna, yung parang sa airport. Yan, cat's eye yan. Mahal yan. At least yung budget ng gobyerno 11,000 isa yan. So nagpagas kami full tank bago umalis. Susulyapin ko 119 kilometers na. 1 bar na yung nababawas. Basta from full tank maraming lagpas yan eh. So tapos ang kalkula ko dito, kada isang bar
1 litro. Kasi 8 liters to eh. Tapos 4 na bar. So, di ba, 1 litro. Ano, walang ilaw yung poste. Asa ka lang sa ilaw mo. Kaya, at ilaw sa paligid. Yan. Kaya, very important yung ano, may MDL ka.